Ano nga ba ang nagawang pagkakamali ni Rendon Labrador? Kung makikita nyo, nag-emote na siya, oh. Kasi nga, disabled na. Ang kanyang Google account. So, ibig sabihin, hindi na niya ma-access ang Gmail, ang YouTube, yung mga Google Drives niya, and I'm not sure kung pati rin yung Google Maps. Kaya kawawa naman siya, di ba? Ang tanong, nalungkot ka rin ba na na-disabled na ang Google account ni Rendon Labrador? So, tatlo na yan, no? Yung kanyang Google account, tapos yung Twitter, and then yung kanyang Facebook page. So, grabe, no? Lahat na ng kanyang mga social media na profiles. I'm not sure kung pati yung Instagram, pero yung Instagram lang ang natitirang social media na pwede niyang gamitin ngayon. Huli na ang lahat nung na-realize niyang pati na ang kanyang YouTube channel ay baka matanggal. So, nakiusap siya na sana pati YouTube ko wag sanang matanggal or maban. So, ayan. Pero, kawawa daw ang Pilipinas kapag walang isang Rendon Labrador. Kawawa daw ang Pilipinas kapag hindi na makapag-function si Rendon Labrador by means of posting kung ano yung mga motivational na ideas niya or insights sa kanyang mga social media sites such as Facebook, YouTube, Instagram, sa Twitter, or sa TikTok. Ayan. So, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga possible reasons kung bakit pati Google niya natanggal, no? And I'm going to also share my similar experience nung nawala ang aking or temporarily na suspend yung aking Google account at ano yung ginawa ko para na ibalik. Let us now begin yung mga possible reasons. Number one is mass reporting. As you can see here, million, if I'm not mistaken talaga, siguro pwede yung nag-mass report kay Rendon Labrador. Kasi nga, di ba, sa dami nang nag-report sa kanyang mga accounts, hindi lang isang accounts, ayan, napansin talaga ng mga social media websites, admin, na mukhang seryoso yung pagmamass report niya, kaya kinonsider nila na i-take down. So, never underestimate the power of mass reporting, regardless kung naka-million followers ka pa. Number two is yung wrong tactics niya. Nung nag-divert siya from being a motivational speaker until naging bumibira na ng mga artista o kaya ng ibang influencers. Nung una naman hindi ganyan. Nung napanood ko si Rendon Labrador 2018, 2019, motivational speaker talaga siya. He talks about fitness, mga ganyan, yung pag-motivate talaga per se. Pero biglang nag-divert last year and this year na iba na yung kanyang approach sa kanyang vlogging, which is very straightforward na iba na talaga. Kaya I think ito yung isang reason din. At ang number three is yung nawala yung humility niya, no? Na diretso pa rin, walang preno. Tapos kahit na alam niya, aware siya na marami na siyang nakabanggaan or nasaktan, ganun pa rin, go pa rin siya ng go. Hanggang hindi niya na-realize yung limitation niya na he went out of the box already, na kinain na siya mismo ng kanyang pride. So, ito na nga ang result, na mass report siya, tapos, unti-unti nang na-take down ang kanyang social media accounts. Story time naman tayo ngayon. Alam nyo ba, nung April 2022, I got a message from Google na my account was suspended. So, syempre, nagulat ako, no? Tapos, alam mo yung feeling na mas worst yung feeling of agony mo kaysa sa breakup o kaya parang namatayan ka talaga. Ganun yung feeling. So, nawalan talaga ako ng gana. Tapos, nung nag-duty ako, alam mo yun, lutang talaga yung isip ko nung nasa duty. So, after ng duty, siyempre, pumunta ako sa isang bar kasi hindi ko na alam kung ano yung mangyayari sa akin. So, siyempre, nomo-nomo, ganon. And, kinabukasan, ginawa ko yung lahat na dapat na gawin. And nireview ko lahat ng mga video sa YouTube, Facebook, kung paano nila ginawa para makapag-appeal. So, nag-appeal ako. Sabi nila, dapat magpaka-kumbaba ka, magpaka-humble ka. Ayun, so ginawa ko lahat. And sabi, yung parang appeal will take place between 2 weeks to up to 1 month. So, ang dami kong nakitang testimonies na, ay, grabe, parang mag-aantay talaga ako ng siyam-siyam. And
I am not expecting na maibabalik pa yung Google account ko with my active 2 YouTube channels yun ha. So, feeling ko, magka-concentrate na talaga ako sa work ko. Tapos, kinabukasan, paggising ko, wow! Ako siguro yung pinakaswerteng tao sa buong mundo nung nakita ko na appeal approved and naibalik ang aking YouTube channels, Gmail, yun, basta lahat-lahat. Na-reinstate yung aking Google account. So, ang naipakita is parang lesson sa akin na warning na dapat from time to time, i-check mo yung mga community guidelines. You should be aware kasi minsan may mga bagong updates na hindi mo alam. Biglang nagiging stricto ang rules and regulation, yung mga ganon. So, it made me realize na wala talagang permanente sa mundo. So, you must have to be careful, alagaan mo kung ano yung meron sa'yo. Kasi once na nawala yan, there will be a tendency na pwedeng hindi maibalik na sa'yo kung ano yung meron ka dati. At may isa pa tayong good news. And yes, naibalik po ang normal na status ang aking TikTok account. So, nawala na po yung account warning. Ibig sabihin, malinis na ulit ang ating TikTok account. Kaya magkakaroon ako ng separate na video about this one, yung aking TikTok na it's malinis and hindi na at risk of being taken down. O, di ba? Sa kaso naman yung Rendon Labrador, maibabalik pa ba niya ang mga nawalang social media accounts niya? Ang answer ko is posible. Pero I'm not giving guarantees na yes. So, unahin natin yung kanyang Google. Yung Google account is, in any case na ma-approve yung kanyang appeal at ma-reinstate sa kanya yung Google account niya, pwede. Balik sa normal yung YouTube niya, Gmail niya. So, basta maging humble lang siya sa kanyang pag-a-appeal. Tapos, yung kanyang Facebook naman, since I believe pag na-disable na yung page mo, wala ka na, very slim yung chance na may babalik sa'yo. So, gumawa na siya ng bagong Facebook page niya and nasa 5,000 agad, no? In just a matter of days. So, mabilis yung pag-akyat ng kanyang followers. And I believe, yun na ulit yung alternative Facebook niya. Tapos, pagdating naman sa TikTok, gumawa na naman siya ng TikTok account in which, ayan, medyo mabilis din yung pag-usbong ng kanyang mga followers. So, ibig sabihin, alam naman natin na bumagsak siya sa social media, pero babangon at babangon yan. And sa Instagram, I believe hindi na-take down yung Instagram niya. So, functional pa rin ang kanyang social media. And siguro, after a few months, mukhang unti-unting maibabalik yung status niya. So, yes, pwede pa rin, hindi lang naman sa kaso ni Rendon Labrador, basta kung marunong kang dumiskarte paano mag-appeal, posible talaga na maibabalik sa'yo yung account mo. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito, especially about sa pag-recover ng account nyo in any case na ma-suspend, ma-terminate, ma-disable. Ang pinaka-tip ko lang is mag-research kayo doon sa YouTube kasi mas clear yung explanation nila doon, step by step, how to recover effectively yung mga na-disabled nyong accounts. Tapos kapag mag-a-appeal din kayo, lahat, magbasa kayo ng articles, mag-research din kayo sa Facebook, TikTok, ang daming tutorials dyan na step by step paano nila kayo i-guide kung how to recover your account sa mga any social medias nyo. And always remember to be humble kapag nag-a-appeal kayo. Huwag kayong ma-pride para at least mararamdaman ng mga raters o kaya ng mga staff na sincere ka sa kagustuhan mong i-reinstate yung Google account mo or any social media account. Hindi yung ma-pride ka tsaka OA na nagre-request ng appeal. Ayan. So, be always humble. Set your foot on the ground as always para naman, syempre, ma-realize na mga raters na you are a kind-hearted person na you deserve that your account should be reinstated sa'yo. And ipagpapatuloy mo yung inyong influential power. Okay? So, that's it guys. Thank you for watching. I hope na nakarelate din kayo and sana this video will give you a simple lesson on life. Okay? So, thank you and have a wonderful day.